92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Kapatid, it's already 10 minutes makalipas ang 12. Ay, mainit na naman yata sa labas, ano? Pero sabi ko nga kagabi, tsaka nung mga nakaraang araw, kapag may nakakakwentuhan ako, wag na natin masyadong inuulit-ulit pa na pagkainit-init ng panahon. Alam na nga natin mainit na. Uulit-ulitin pa, mainit. Alam na nating mainit, pero to be fair, sa ating weather ngayon, medyo hindi na siya kasing tindi ng mga init nung mga nakaraan linggo. Hindi na ganun kagalit na galit. Ang init. Diba, Erwin Ocaña, Sir Alvin, hindi na ganun ka, nanunusok sa galit ang init. At least ngayon, medyo makakalabas ka na ng maayos, kahit maarawan ka. Okay, meron din. Pero, ito talagang hapon pong ito, no? Itong tanghaling ito, mga kapatid, ay lalong magiging mainit ng dahil sa hindi lamang po ako ang inyong makakausap, hindi lamang po si Kuya Poy, hindi lamang ang inyong Guwapopoy. Ang magpapainit sa mga usapan natin. Bukod sa ating H2H Confessions na nakakainit lagi halos, ha? Nakakainit lagi ng ulo. Ayan, at syempre, yung Dear Kuya Poy story din natin. At syempre, ito, maganda rin tanong natin kasi sa love question of the day natin eh. Ano nga ba talaga? Kuya Poy, kasi wala raw siyang time sa akin. Pero, interesado raw siya. Hindi naman ako tinetext. Hindi pa nga ako kumakain ngayon kasi hindi pa niya ako kinukumusta kung nag-lunch na ako eh. Gusto ko magkakain lang ako pag... kumain ka na? Ito, kakain na. Ganyan. Uy, ang dami mga ganyan, no? Ang dami mga pabebe. Yung hindi pa ako babangon kasi hindi pa siya nag-good morning. Huwag kayong OA, ha? Hindi pa ako kumakain kasi hindi pa siya kumakain. Lunch ka na dyan. Magla-lunch na rin ako. Dinner ka na, magdi-dinner na. Hindi pa rin kumakain. Hindi ka pa ba kumakain? Hindi pa ako makakain dito eh. Masyado namang loyal yan. Ano ba yan? Wag naman ganoon. Ayan, pero eto na nga, bago tayo magpatuloy, sasabihin ko na rin po sa inyo na mamimigay tayo ng ating Sulit TV Box para sa ating maswerteng mapipili. Parang hindi maganda kapag ako ang humahawak, no? Ng Sulit TV Box natin. Kaya mas maganda, may iaabot po ako dito sa gilid ko. Iaabot ko pong ganoon. At sana po sa inyong mga nakatutok sa atin online, meron para mas gumanda ang Sulit TV Box na ipamimigay namin sa inyo. Sige, split screen na nga po natin ito bago ko ipakilala ng tuluyan. Ayan, welcome! Dapat may paganyan. May paganyan. Si Inday Fatima. Ayan, hello po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Maayong hapon kaninyong tanan. Napamodel pa ako ng ganito pala. Ayan, talaga na. Uy, batiin mo muna, Inday Fatima, no? Ang mga Bisaya nating mga listeners and viewers. Okay, ayan, maayong hapon. Maayong udto kaninyong tanan mga Inday, mga dudong dira sa Mindanao. Sa tanang mga Bisaya, dira of course sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Hello kaninyong tanan. I hope na nag-enjoy mo dira tanan karon. Yan. Pagpasensyahan nyo na po, no, mga kapatid, dahil yan lamang po ang nakayahanan ng programang H2H. Siya maimbitahan ang isang maganda na si Inday Fatima. At syempre si Inday Fatima, para po sa mga hindi nakakilala at para sa mga nakikinig sa radyo, ay isa hong hindi ho kontesera, ha, kung tawag. Pagka-kontesera, parang sa mga ano-ano lang, no? Pero ito sa mga pageant talaga, mga major pageants talaga ang sinasalihan ni Inday Fatima. Kwentuhan mo nga kami, kumusta ang journey mo sa pagpa-pageant? Yeah, of course, bago po ako naging content creator talaga, po ako, beauty queen. So, nag-umpisa po ako magsali ng pageants when I was 13 years old. Ooh. As early as 13 years old po. So, that time, parang iniisip ko po na parang yun yung way ko para maging artista. So, parang 13 years old, every year po halos meron akong sinasalihan. So, parang 1 decade na in pageantry. Yeah. So, ayun po, hanggang sa naka-national pageant na po, sumali po ako ng Miss Earth, Miss Fit, Binibining Pilipinas. Ngayon po, reigning Hiyas ng Pilipinas, wow. Miss Tourism of Philippines po. Kita nyo naman, ha? Sabi ko sa inyo, yan pa lang ho yung mga nasa resume, nung kasama ko ngayon dito. And hopefully, ito nga pala, sumisenyas yung boss namin, si Sir Alvin, naghahanap pala ng co-host dito. Sa programa. Sige po. Ano ba mga pinagkakaabalahan mo ngayon, Inday Fatima?
Ano po, ngayon po isa po akong content creator na po, and I'm very excited of course to work with the show po also, and ngayon po talagang content creator. So mas kilala po ako bilang Inday Fatima. Yan. So, alam niyo po sa probinsya mas tinatawag talaga Inday. Alam niyo Inday, Dodong, asa naman ka? Inday, Dodong. Oo. So yun sa probinsya po tawag Inday. So mga contents ko po usually talagang yung buhay ko sa probinsya simple. I may look very, maganda, yung maganda tapos mistisa, and people will assume na maarte. Alam mo yung parang kanina nga sabi ko, Inglesera yata to. Inglesera yata to. Nag-review ako kanina, maaga akong pumasok, mga 9:30. 9:30 maaga, grabe. Nag-review ako. Nag-review, opo. Pero yun yung ini-expect ng tao. Pero it's, very simple po ako. And di naman po kami talagang mayaman po. So talagang simple yung buhay namin sa probinsya. Yung kumakain ng bulad, ginamos, bagoong, naliligo sa sapa. Yes, diba? Sobrang sarap. So, nagkakamay ka? Oo, nagkakamay po talaga. So yun yung na-appreciate ng tao kasi maganda. Kiniklaim ko talaga. Kasi, alam mo, kung meron mga magsasabi na, maganda ako, gwapo ako, tayo yun. Yes, diba? Confidence po. Confident na tayo kasi alam mo naman. Ayan, pero syempre, we're not bragging dun sa itsura natin. Pero maganda lang rin na na-appreciate kasi tayo. Na mga tao na kaya nating gawin. Sabi ng mama, maganda ako. So, maganda talaga. Maganda talaga. Syempre, nanonood ba ang si Mommy ngayon? Yes po, nakasubaybay si Mommy. So, Mommy, Happy Mother's Day. I won't be there to celebrate the Mother's Day. Pero, ayun po, tumawag lang din sa kanina. Pero makakabawi naman, of course. Very busy ang schedule ni Inday. At syempre, dahil nga po ang oras na natin, mga kapatid, samahan mo muna kami dito, pwede ba? Yes, sige po. Sa programa. Opo. Ako muna ang magko-co-host, ikaw muna main host. Hala! Ayan, pero kasi, ikaw naman ay marunong ka naman, di ba, sa pakikipag heart-to-heart na usapan. Minsan ba mga friends mo nagko-confide din sa'yo? Yes naman po. Mahilig din po. I'm a good listener. Good listener. How about doon sa pagbibigay ng advice? Oo naman din po. I'm 24 years old, so may mga pinagdaanan na rin sa buhay. Talaga, yan na lang po yung pagkwentuhan natin. I-ano na natin itong mga kwento. Itabi muna natin to, Jeff. Wag na. Yan ang pagkwentuhan natin yung sa'yo. Okay ako. Okay. Kasi parang ang daming gusto malaman ng iba. Sige, ayan, ituloy na muna natin dahil sasamahan nga po tayo ni Inday Fatima, mga kapatid, sa ating programa. At syempre, umpisan po natin yan sa pamamagitan ng ating Love Question of the Day. Ang ating love question of the day, totoo bang walang busy sa taong interesado talaga sa'yo? Ito yung ilang sagot ng mga kapatid natin. Pakibasa mo nga, Fatima. Ayan. So, babasahin ko na. Pati pangalan po, babasahin ko. So, ito, according kay Alma Aranilio, wala sa bokabularyo ng taong interesado sa'yo ang salitang busy. Mag-effort siya kung gusto niya. Alibay lang ang salitang busy ako. Naniniwala ka ba dyan? Opo. Kasi talagang, wala nang opo. Opo. Okay. Oo, naniniwala ako. Kasi, alam mo, kung gusto talaga ikaw ng tao, talagang he will make time for you. Alam mo, na pinagdaanan ko. Sige, go. Yan ang gusto namin. Sandali, DD4 lang ako para mas maganda yung pakikinig ko, ha? Hindi, gusto ko lang ikwento. Nung college po ako, kasi diba, during college, sobrang busy sa pag-aaral ko. Busy din yung, syempre may mga nakaano din tayo before, mga past experiences. Sobrang busy ko din. Busy din siya kasi college nga. Pero if you really parang gusto mo talaga siya, you will really make time for one another. Paano kung parehas nga kayong busy? Pero alam mo yun, sobrang importante din talaga ng communication and understanding. You communicate with one another kung ano yung oras na available kayo, ano yung oras na hindi, and talagang understanding lang po din talaga sa situation. Minsan, feeling mo busy ka, gusto mo siya makita, gusto mo lang siya makasama, gusto mo lang siya makasalo over lunch or over coffee, ganyan. Pero hindi pa rin niya maibigay. Will you take it against the guy? No, hindi naman po. Para as long as talagang nagsabi siya beforehand na busy ako, may gagawin ako. Tsaka ako din may naman, for example, ako may ginagawa. So, I will understand naman the situation. Kasi ano naman ako, mabait. Ayan. Bakit parang iiyak ka na dun sa sagot mo, Inday Fatima? Parang may hugot naman.
Dahan-dahan ka lang. Tsaka, eto pa, as a beauty queen, di ba, sobrang busy. So, parang kailangan talaga, may understanding. Yun. Yes. Okay. Next. Eto, next. Na sumagot. Si Luella Dumaog. Taga saan si Luella? Taga Pasig yan, Taga si Pasig. Luella Dumaog. The Philippines' largest, biggest, widest, deepest, and smelliest mouth of them all. Ay! Totoo? Friend na natin yan. Matagal na yan si okay, Luella. Sige. A big oo, syempre. Wala talagang busy sa kanya kapag super interesado siya sa'yo. Kasi kahit gaano man ka-busy ang isang tao, may paraan talaga siya para ikaw ay mapuntahan at mapakita at ipadama sa iyo ang pagkagusto sa'yo. Hindi naniniwala dyan yung kaibigan ko. Sino? Yung kaibigan ko kasi, meron siyang jowa. Sabi niya, puntahan mo ko dito sa bahay. Hindi pumupunta, pero sila pa rin. Nasa Germany kasi yung yung jowa naku, niya. Ang layo naman. Lilipad pa pala papuntang lilipad. Sabi, sige na, nakapunta ka nga dito every 5 years eh. 'Di ba? Tapos ngayon, di ka ayan. Pero another perspective naman. Sige po. Yan. Sige po. Tinanong ka lang. Hindi, sige. Basahin mo na. Basa pa sige. tayo. Si Eneshi Campbell, ito. Social media lang naman ang nag-demonize ng pagbibigay mo lagi ng oras sa taong pinapahalagan mo eh. Some people know the feeling na mag-neglect kaya they find time kahit busy sila no matter what. Mga kapatid, naintindihan nyo yung sinabi na yun ni Inday Fatima. Ako hindi, nakatingin lang kasi ako sa kanya. Hindi ko naintindihan talaga. From the top. Ulitin ko. Mukhang pinapatagal po ako dito. Hindi. Next tayo. Next, ayan. Thank you. Jonah po ng Taguig. It's a big yes for me, Kuya Poy. Kung mahal ka, gagawa ng time yan para sa'yo kahit gaano ka ka-busy. Alam mo, totoo. Oo, yan naman yung hindi natin matatawaran, Pero ikaw, what do you have to say para doon nga sa mga tao na naniniwala ka ba dyan? Kasi talagang minsan darating doon sa punong-puno ka, ng schedule. Katulad mo, you're a beauty queen. Meron ka mga invitations round the clock halos. Patulog ka pa lang, meron nagpapaschedule. Inday Fatima, pwede ka ba namin ma-invite sa ganitong event? Ganyan, Ayan, paano kung halimbawa, given kasi wala pong jowa si Inday Fatima. Yes, sabi niya. Sabi niya sa akin muna, kanina. Career muna. Paano yun? Kapag ka nga may jowa ka pero talagang busy ka, how do you say it? In a very polite manner naman, of course. You need to talk to the guy naman na talagang sobrang busy. And I feel like kapag gusto ka talaga ng lalaki, he will really understand your situation. And it's career. I'm very, bata pa po ako. I have so many things in plans for me in the future. So, I'm sure na if the guy really loves me, he will understand. Well, thank you very much for the wonderful question. Ay, pa ganon. Ayan. At syempre, ikaw ba naniniwala na, sige, dahil sa sobrang busy ako, why don't you join me? Oo. Pwede rin ba yun? Na makasama ka lang niya? Komportable ka ba sa mga ganon? Ako, personally, hindi po. Parang nade-distract lang ako minsan, na parang I have that someone on beside me, parang ganon. Parang gusto ko talaga mag-focus sa work. Yan. No distraction at all, parang ganon. Pero alam ko talaga kapag gusto ko ng lalaki, maiintindihan niya yan. Oo, kasi nga, depende sa mga trabaho. Yung iba kasi, sinasabi nila, sige na, samahan mo na lang ako sa work ko. Pero depende rin sa work lalo na sa katulad nito. She's a beauty queen. Itong si Inday Fatima. Pero syempre, ano bang ini-expect mo? Di ba ma-appreciate ka? Ang ganda naman yan. Ganyan. Tapos seloso. Yung mga narinig. Yung lalaking yung kanina, hindi ko nagustuhan yung sinabi. Oo, di ba? Oo, nakakaano sa apekto sa trabaho. Yeah. Ayan. Pero kung ang trabaho mo lang naman ay naniningil sa 5-6 siguro, sa ganyan, pwede mo na, pasama ka na, angkas ka na lang. Yan, para mas mabilis ang transpo. Well then, maraming salamat, Inday Fatima. Thank you so much. Ano pa ang mga social media accounts mo? Invite mo na mga kapatid natin, Ayan. please. So, mga Inday, mga dudong, just follow me on my social media accounts. Of course, sa Facebook, Inday Fatima Vlogs. On my TikTok, Fatima ang Probensyan. Sa IG din po, Bisan Fatima. So, I'll be posting iba't ibang contents and marami pa pong shows. I'm very excited. Kasi po, hindi ko ina-expect sa Probensyan and now I'm here on, Ako rin, hindi ko rin ina-expect na nandito ka. Ay, nako! Hindi nila ine-expect ang mga kasamahan ko dito na nandito ka. Oo. Pinapanood ka lang rin namin dati sa mga vlogs mo. Well, good luck. Meron bang major
something na dapat kami malaman o Ay, hindi naku, pa? abangan nyo na lang po. Abangan nyo na lang po. Hindi ko, I'm so excited, pero abangan nyo na lang po talaga. Sige, Inday Fatima. Pagka may chance, sabi na lang tayong pumirma? Wow, Sa kontrata yes! pagka, sabihan, text na lang. Thank you po. Thank you Alright. so much for inviting me. No? I'm so happy. Congratulations, Inday Fatima! Yay, Maraming thank salamat po, ha? For gracing H2H Heart to Heart ngayong Thursday afternoon na ito, ha? At 25 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ayan, kailangan na ba natin pakawalan si Inday Fatima? No, we have time. I think we have time pa. Ayan, kaya naman itutuloy na rin po natin ito, mga kapatid, para sa atin namang H2H Confessions. Ipinakilala na sa pamilya, ipinakilala na rin sa kanyang mga friends, pati ang alagang mga pet. Nitong si Archie ay kilala na rin si alias Lenlen na ating mga kausap. Ang kaso, nananatili pa ring alang label. Ang kung ano man na namamagitan sa kanilang dalawa nitong si Archie at itong kapatid nating si Lenlen. Sa tuwing tatanungin ni Lenlen kung ano ba talaga sila, si Archie palagi na lang lumilihis ng topic. Kaya ang ending, medyo nababad trip na raw itong si Lenlen. Ano ba talaga tayo? Pati mga aso, pusa ninyo, kilala ko na eh. Pero ano ba yan? Kaya Lenlen, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Kuya Poy. Kumusta ka na, Lenlen? Anong klase ba mga hayop yung ipinakilala sa'yo? Aso't pusa po, Kuya Poy. Anong pangalan ng mga aso't pusa nila, Archie? May dalawa pong aso. Yung isa po is Dom. Tapos yung isang Yung isa, aso dog. po, Ano no? Dom. Dom. Yung isa po is Nut. Ano? Ano pangalan? Nut. Donut. Okay. Alam ko na. Pagkatapos, may pusa din. Yes po, may pusa po. Dalawa din po yung pusa niya. Yung pusa naman po is babae. So yung isa po is Erica. And then yung isa is Erica Jane. and Jane. Yes po. Okay. Sige, bukod dyan, pinakilala ka na sa mga friends, sa family niya. Ano raw ba nga talaga kayo? Bakit ka nakakarating din sa bahay nila Archie? Kuya Poy, kasi tinatanong ko po siya that time. Pero parang sinesegue niya po yung pag-uusap namin regarding about sa relationship namin. Pero lagi siyang pupunta sa ibang topic pag tinatanong ko po siya ng kung ano ba talaga kami. Kasi wala pa talaga kaming label, Kuya Poy. Okay, ganito bakit ba kayo naging magkaibigan in the first place nitong si Archie, Lenlen? Ikaw ba ang lumapit sa kanya o si Archie ang lumapit sa'yo? Magka-work po kami, Kuya Poy. So, ikaw lang bang iniimbitahan niya sa bahay o hindi? Di ko po alam, Kuya Poy, kung ako lang po yung inibitahan niya. Pero sinasabi niya po sa akin na ako lang naman po yung inibitahan niya po sa bahay niya. Naturalmente na ikaw ay may gusto dito kay Archie. Pero si Archie ba, sinabi mo sa kanya na gusto kita? Ginano mo ba siya? Yes po, sinabi ko pa sa kanya na Archie, gusto kita, ganyan. And then, nag-reply naman din po si Archie na gusto niya din po ako. So, parang nag-start po na magkita kami ng more than friends pero walang label. Ano yung more than friends na sinasabi mo na pagkikita yan? Nagde-date ba kayo? Nag-holding hands? Yes po, ganun po. Hanggang ganun lang? Apo. Walang label? Label. Walang Alam mo, nandito pa si Inday Fatima. May tatanong din sa'yo. Nalilito na rin ako sa inyong dalaw. Nalalabuan ako sa inyo. Inday Fatima, please. Eto, Len, gano'n na po ba kayo katagal na mag-friends ni Archie? 2 months po. 2 months? Yes. 2 months kayong mag-friends? Yes po. Bali, nakilala ko po siya nung unang pasok ko po. And then, after 1 week, parang siya po kasi nag-alalay sa akin nung unang pasok ko po. So, pero ito, Len, ano tawag dito? Talagang sinasabihan mo siya kung anong status niya na? Talagang, kino-confront mo ba siya? Opo, pero ayaw niyo pong sagutin. Sinesegue ka talaga? Opo.
alam mo, tatanungin ko lang rin, baka naman ganyan na nafe-feel mo kay Archie kasi nasisweetan ka nung inalalayan ka niya sa pagpasok mo sa trabaho and you see him as a gentleman. O, baka ganun lang, nai-impress ka lang sa kanya, kaya sinasabi mo na gusto mo siya at siya yung unang friend mo doon. Lenlen. Maybe po, Kuya Poy. Oo. Kasi kayo yung una magkasama, kayo yung una magkakilala, kayo ang una naging close. Pero other than that, baka wala naman talaga rin siyang nararamdaman sa'yo and he's just being nice na pinakilala ka sa pamilya niya. Nasaan ba ang pamilya mo rin, Lenlen? Nasa province na po yung Manila ko, Kuya Poy. Kasi may time ka na pumunta sa bahay nila. Sa bahay ba talaga? O, sa bahay nila. Wala ka nakakasama dito, siya lang. Yes po. Oh, baka yun lang yun. Baka hindi mo lang naiintindihan yung feeling mo. Siguro po, Kuya Poy, confusing lang po yung feelings po sa kanya as of now. Pero, as the time goes po kasi na nade-develop na po yung feelings ko para sa kanya. So, tinatanong ko po talaga siya kung ano pong status namin. Right? Yan. Oh, may kasama akong babae dito, si Inday Fatima. Tanungin mo nga siya, ano ba ang tamang tanong? Ano ba ang tamang diskarte? O sige, Inday Fatima, please. Ako talaga, kailangan i-confront talaga yung guy. Minsan kasi talaga yung mga guy, very friendly din. Sometimes na misinterpret na baka may gusto. Pero kung gusto mo din yung babae, talagang magpapakitang gilas ka din talaga. You will treat her very kindly, treat her everything. So parang nafe-feel ko din minsan si Lenlen kasi may mga lalaki talaga na nagpaparamdam, 'di ba? Talaga, Lenlen. So parang sabi mo baka may gusto talaga to sa akin kasi 'di ba, dinala ka sa bahay and everything. So nararamdaman, nafe-feel ko din talaga si Lenlen. Tanungin natin si Lenlen. Lenlen, yung bang yung sinasabi ni Inday Fatima na nagpaparamdam ba sa'yo, meron ba talaga o ikaw lang ang nagbibigay ng ibang Ayun meaning? Din, oo. Nagbibigay din po siya, Kuya Poy, like food. Nagpapadala po siya ng food sa bahay. Hindi, ang sinasabi ko, baka ikaw lang nagbibigay ng meaning doon sa pagiging nice niya. Baka over-analyze mo. Ha? Nalilito na rin po ako, Kuya Poy. O sige, ganito, papaano siya maging nice sa'yo? Kwentuhan mo kami ng mabilis. One time po, nagpapadala po siya ng food sa bahay ko pag hindi po nakapunta sa kanila. And pag sa work naman po, since paras po kami sa Manila area, sabay po kami umuwi. Pero minsan different way, pero may pares po kami sakyan. So, parang yun po yung nakikita ko sa kanya na nasisitan po ako dun sa way niya na ganun. Okay. Tinanong mo na ba siya kung ganyan talaga siya sa mga friends niya ring iba? Yes po, Kuya Poy. Sabi niya po, hindi po, sa akin lang daw po. Oh, sa'yo lang. So what's the real score? Talaga, oo. Nagpaparamdam yung lalaki, pero baka talagang takot pa mag-commit. Tapos parang ayaw pa aminin. Lenlen, friend kita. Kampi ako sa'yo. Kasi talaga, minsan talaga na-misinterpret natin. Pero for ganyan na mga instances, pero ma-feel mo talaga na gusto ka ng lalaki, lalo na't dinadala din sa bahay, pinapadalang ka ng pagkain. Extra special yung treatment Kasi may mga friends akong guy, kapag gusto nila lang yung gusto nila yung babae, they do that effort. Kung hindi naman din talaga, hindi sila ganun ka-friendly, hindi sila ganun ka-ano sa ibang babae. Pagka friends lang. Pero would you go the extra mile na magpadala pa ng ganun? Hindi kita nakita maghapon, ganyan. That's something else. Yes, oo. Yan. Kaya ikaw, Inday Fatima, ano ang may advice mo dito kay Lenlen ngayon? Ako talaga, Lenlen, i-confront mo na si Archie. Yun lang talaga yung best way para ma-solve na. Kumbaga talaga para may peace of mind ka na. I-confront mo si Archie na kung ano ba talaga ang situation niya. 2 months, hindi naman talaga dating, parang ano po sila, parang friendly, eme. Yan yung eme. Yan yung eme stage. 'Di ba? Ang labo, hindi mo maintindihan ano ba tayo? Eme. Minsan naman din kasi po nakakahiya sa babae na umamin na, magusto ka ba sa akin? Syempre parang din yung babae na ako ba ang magko-confront? Parang may mga instances. Pero si Lenlen sinabi niya na. Yun nga din. 'Di ba Lenlen sinabi mo na? Yes po, Kuya Paul. Nagusto kita? Ayaw niyang sagutin. Pa-importante.
Ano bang pagsagot? Okay, maraming salamat sa iyo, Inday Fatima, no? Pero Lenlen, yun nga yung magandang gawin mo. I-confront mo na siya. Ano ba talaga ang special na meron sa atin? Meron ba talagang special? Or you're just being nice? Pero ang pinakamaganda dyan na nakikita ko, I don't know if you would agree, Inday Fatima, no? Is you make your presence be felt through your absence. Oh, yeah. That's nice. Di ba lagi ka nandyan, Lenlen? Lagi ka nandyan, hinahanap ka niya. Pero kung kapag ka ganyan, laging available yung mga tanong mo, laging available yung time mo para sa kanya dahil nga sa gusto mo siya. Yes, nandun tayo. Pero sometimes you just have to make your presence be felt through your absence. Umalis ka muna doon sa routine. Yeah. Umalis ka muna doon. At kapag hinanap ka niya, kapag ka ikaw ay tinext niya, kinulit-kulit niya, nasa ka ba, pupuntahan kita, kakausapin kita, natural yan na magsasalita na lang. Ako naniniwala sa ganon. I do agree with that. Oo. Ikaw, Lenlen, okay ba yon? Yes po, Kuya Boy. Actually, thank you for that advice ninyo. But I think gagawin ko po yan for now. Oo. Medyo dumistansya ka. Sige, tignan natin kung gaano ka ka-importante sa kanya. Oh, tumahimik ka muna. At siya naman ang mag-ingay. Siya naman ang maghabol kung maghahabol siya. Yeah, oo. Yun, dun mo malalaman po kung nasan ka talaga sa buhay niya. Kaya naman, thank you so very much, Lenlen. Thank you din po, Kuya Boy. And yan, sana nakatulong kami sa inyo, no? And of course, thank you so very much once again, Inday Fatima. Thank you for having me po. Meron ka ba mga gustong pasalamatan? Ayun, of course, gusto ko din magpasalamat sa mga parents ko po. Ayan, gusto ko lang batiin ang aking mommy, daddy, lola, mga kapatid ko, lolo, jeepney driver po, lolo ko. Hello, lolo. Uy, hello, lolo. Hello po. Thank you so much po sa pagsuporta. Sa lahat, of course, ng mga sarangans and mga Bisaya. Ayan, thank you po. Confessions. At eto na nga muna ang inyong ilan sa mga reaksyon pa, no? Yung iba, hindi naman ho sa natatawa, ayan, pero mukha kasing parang naiinip itong si ang nakausap natin kanina sa H2H Confessions na si Lenlen. 2 months pa lang ang kanilang friendship, sabi nitong si Gail Enriquez. 2 months pa lang kayong magkakilala, Lenlen. Kung makapag-expect naman, baka naman talagang nagiging friendly lang itong si Archie sa'yo. Binigyan mo pa ng ibang pakahulugan yung mga ginagawa niya. Nasinagot naman ni Remy Ibasco. Sabi niya, nag-expect naman kasi agad itong si Lenlen. Ayan, kaya hinay-hinay lang rin. Ayan ha. Sana lumaki ang sana lumaki yung message na yan, Jeff. Okay. Sandali. Batiin muna natin sina Marjan Mamot is listening at syempre sina Terry Mamites. Luwena Dumaog is watching at syempre my very good friend si Essie. Hello, Essie. At sa mga nasa clinic, thank you so very much. Ayan. Sabi pa, ang ganda nitong statement na to. Never assume unless otherwise stated. Wow, parang parang legal term yung datingan. Wag niyo mag-assume hanggang i-enjoy na muna yung friendship, 'di ba? Ayan, sabi naman ni Alma Aranillo, bagay na kanta diyan ay ano nga raw yung bagay na kanta? Ayun, may nagsabi nga i-enjoy na muna yung friendship nyo. Si Gail. Baba pa tayo. Yan, yung kay Alma. Okay. My Green ng Moonstar 88. Bagay na kanta sa kanya. Nahihilo ka na, nalilito ka pa. Sa kalagayan ninyong dalawa. Si Darwin Rosel, sabi niya, baka naman as a friend lang talaga kayo, Lenlen. Dapat i-ask mo na itong si Archie kung may feeling siya o wala. Intuition mo lang yan. Yun. Ayan. Hindi pa naman talaga baka nga gusto ka pero wag naman gusto ka pero gugustuhin ka na rin dahil gusto naman nakita. Baka gusto ka rin kasi, Lenlen, ha? Ito naman, ha? Nakikinig pa po sa atin si Lenlen. Baka gusto ka rin, pero wag mo madaliin.
Tama yung sinabi rin kanina ng ating guest na si Inday Fatima. Hayaan mo lang siguro, wag na muna madaliin. Gusto ko rin siguro. Oo, nagbibigay siya ng mga senyales na ganyan, pero hayaan mo lang siyang kumilos. Wag mo ring diktahan na bilisan mo na kasi gusto na kita. Binigigil mo ako. Wag naman ganun, kapatid. Ginigigil mo ako, jowain mo na ako. Hinay-hinay. Kalma. Kalma. Ayan, sabi naman ni Elmer Reyes, Lenlen, baka naman gusto ka rin na maging pet nito. Talaga, baka raw gusto lang maging pet nitong sino to? Si Archie. Wag naman sana, kay talaga. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din sa mga nakikinig nga at sa mga nanonood at sa mga patuloy na mga nag-share ng ating live stream. Magbabalik po kami agad-agad mga kapatid para sa ating Dear Kuya Poy. Kaya naman wala nang bibitiw dahil sa pagtatapos ng ating programa, i-announce naman din namin kung sino nga ba ang mapalad na mabibigyan natin ng Sulit TV Box na araw-araw pinamimigay natin dito sa ating programang Heart to Heart. Dear Kuya Poy, Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga nakatutok sa programang H2H o Heart to Heart ng 92.3 True FM. Pakitago na lamang ako sa pangalang Jocelyn, 28 years old mula dito sa San Rafael, Bulacan. Alam kong medyo kakaiba itong kwento na ibabahagi ko sa inyong programa pero sana wag naman umabot sa puntong husgahan nyo ang isang tulad ko. Sa totoo lang, ikakasal na ako sa susunod na buwan sa kabiyak ko na itago na lamang din natin sa pangalang Samuel. Hindi rin biro ang mga pinagdaanan namin ni Samuel. Bago pa man kasi magkaroon ng espesyal na koneksyon kaming dalawa, ay naging karelasyon ko na muna ang kanyang pinsang buo. Hindi naging maganda ang paghihiwalay namin ng pinsan ni Sam dahil parehas pa kami noon ng mga immature at punong-puno ng cheating issues. Kaya aminado akong hindi rin nagtagal ang aming relasyon. Tuluyan ko na ngang may ilang lalaki pa akong nakilala, Kuya Poy, pagkatapos ng pakikipagrelasyon ko sa pinsan ni Samuel. Hanggang sa tuluyan ko na nga nakilala ang taong matagal ko na palang hinihintay. Sa social media kami unang nagkaroon ng komunikasyon ni Samuel at doon nagsimula ang lahat. At para nga makaiwas sa anumang issue ay minabuti na rin muna namin na ipaalam ito sa ex kong pinsan niya. Pero kahit na ginawa na namin yun, ay pakiramdam ko awkward pa rin yun sa end ko, Kuya Poy. Sa kabila niyan, ay hindi ako nagpalamon sa uncomfortable feeling na yun. Dahil alam ko sa sarili ko na totoo at genuine ang nararamdaman kong pagmamahal naman para kay Sam. Alam mo, Kuya Poy, parehas kaming masaya ni Samuel sa kung anong meron sa amin. Siguro nga naging instrumento lang talaga ang pinsan ng pakakasalan kong lalaki ngayon para magkaroon ng tulay sa pagitan naming dalawa. Wala namang problemang nakikita ang pinsan ni Samuel bagkos ay masaya pa nga ito para sa amin. May sarili na rin kasi siyang pamilya. Ang lalaking naging parte ng aking nakaraan. Kaya umaasa ako na sana dumating ang pagkakataong mawala na yung awkward na feeling na ito sa kanya. Suma total, napagtanto ko na hindi lahat ng mag-ex ay dapat na maging bitter. Dahil sa sitwasyon naman namin ni Samuel at ng pinsan niya na ex ko, ay mas napabuti pa nga ang naging samahan naming lahat. Excited na ako and I'm looking forward sa bubuing pamilya namin ni Samuel. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong mapili ninyo bilang kwento sa araw na ito ang aking storya. Sana kahit papaano ay may napulot na kwento ang mas lalong dumaraming mga nakatutok sa programang Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Jocelyn. Specially
for you. Nga mga kapatid, ang kwentong ibinahagi sa atin ni Jocelyn, di ba? Na talaga nagtuturo at nagpapaalala sa atin na kahit pa nga hindi maganda ang ating naranasan noon sa pag-ibig, kahit pa sa kamay ng kamag-anak. Katulad nga nito, magpinsang buo yung kanyang naging jowa noon at yung taong pakakasalan niya ngayon. Awkward daw yung feeling magpasa hanggang ngayon. But then again, syempre, true love wins. Ganun yun. Yun ang mas dapat na manalo. Yun ang mas dapat nating i-celebrate. Hindi yung mga pait ng nakaraan. Maganda yung lesson na iniwan sa atin itong si Jocelyn. Sabi niya nga, immature pa kami. Nung naging magjowa kami ng pinsang buo nitong pakakasalan ko. Naging magkakilala kami sa ibang paraan naman. Ang importante lamang ay hindi sinulot. Hindi yung bang inapakan ninyo o itinago ninyo doon sa wala kayong taong niloko. Yun ang importante dito. Wala kayong taong niloko para makamit ninyo ang isa't isa. Talagang this is something to celebrate. Yung ganitong success sa inyong love story. Di ba nga? Ayan, kaya naman, maraming salamat sa very inspiring story na ito. Hindi naman po lahat, sabi ko nga sa inyo, hindi naman po lahat ng mga kwento na inaasahan namin dito ay negatibo at yung iba ay humihingi ng advice. No, yung iba ay para magturo na ng leksyon doon sa iba rin na baka na awkwardan din, di ba? Basta sabi ko nga sa inyo, basta wala kayo niloko, sige lang, i-push nyo lang yan. I support you all the way. Ayan, katulad na lamang din ng pagsuporta ng ating maraming mga tagapakinig ngayon. Syempre, si Nanay Oria. Thank you so very much, Nanay Oria Marcelo ng The Lucky Empire Center at si Tatay Jimmy. Ganun na rin sa JSM. Sa mga GSM boys natin dyan, kina Maring Marivic at syempre kay Boss Boyok Marcelo. Pare, maraming salamat sa iyo. Eto, batiin lamang din natin saan ba to? Si Baldo. Ayan, Baldo, maraming salamat. Long time no hear, long time no see. Ayan, sina Andeng Bongo. Salamat. At meron nagpa-flood na sa atin, nagpo-promote ng MM sa comment section natin sa Facebook Live. Ayan, at syempre, congratulations muna sa ating winner ng Sulit TV Box for today, Susan Sabala. Congratulations sa iyo, Susan! I-enjoy mo ang iyong mas malinaw na panonood ng telebisyon sa pamamagitan ng Sulit TV Box natin. Bukas ulit mga kapatid, magsama-sama nga po tayo magtapatan tuwing tanghaling tapat dito sa programa nating H2H Heart to Heart. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong guwapopoy para sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.